Isang 21 taong gulang na kababaihang mag-aaral sa kolehiyo ang misteryosong nawala at natagpuan lamang bilang isang walang buhay na hubad na katawan na lumulutang sa isang lawa. Ang forensikong eksaminador ay nakakuha ng DNA sample ng lalaki mula sa pribadong parte ng kanyang katawan. Gayunpaman, naggamitan ng mga otoridad ang DNA technology para sa pagkakakilanlan ng gumawa ng krimen. Ang resulta ng DNA ay nabigo. Batay sa mga resulta ng pagkukumpara ng DNA, natukoy ng pulisya ang maraming tao na sobrang tugma sa DNA ng kriminal. Ngunit, mayroon lamang isang aktwal na nagkasala. Ano ang maaaring magpaliwanag sa komplikadong sitwasyong ito? Sino ang tunay na may sala? Ang biktima sa kaso na ito ay nagngangalang Julie Buskin. Ipinanganak noong October 24, 1975 sa Benton City, Arkansas, USA. Sa oras ng pangyayari, siya ay 21 taong gulang lamang. Noong 1993, siya ay nagtapos sa Benton High School at pumunta sa Norman City sa Oklahoma upang magpatuloy ng pag-aaral sa ballet performance sa University of Oklahoma. Si Julie ay may malalim na pagmamahal sa ballet performance at ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa larangan. Mukhang maganda ang kanyang kinabukasan. Noong Disyembre 1996, habang si Julie ay malapit ng magtapos, nagplano siyang magtayo ng sariling dance studio. Dahil malapit na ang Pasko, nagpaplano siyang magbakasyon kasama ang kanyang magulang bago magsimula sa kanyang career. Ngunit sa kasamaang palad, may hindi inaasahang nangyari noong araw bago siya bumalik sa kanilang bahay. Madaling araw ng December 20, 1996, bandang alas 5:30 ng umaga, tinanggap ng Norman City Police Department ang ilang tawag ng emergency. Maraming residente ng Berlin West Apartments sa East Linden Street ang nag-ulat na narinig nila ang isang babae na sumisigaw. Kasunod ng sigaw ng isang lalaki na, "Tumahimik ka!" Ito ay tila isang babae na inaatake ng isang lalaki. Umaasa ang mga tumawag na imbestigahan ng pulisya ang mga pangyayari. Sa ganap na 5:51 ng umaga, dumating ang mga opisyal sa parking lot ng apartment complex. Ngunit ito ay wala ng tao. Walang mga palatandaan ng kahina-hinalang mga aktibidad tulad ng mga mantsang dugo. Ini-interview ng mga opisyal ang mga residente na tumawag sa pulisya. Ngunit dahil sa madilim na paligid noong madaling araw, hindi sila makapagbigay ng malinaw na deskripsyon ng mga tao sa lugar. Nakakita lamang ng kotse na umaalis mula sa parking lot. Nakakabigla. Itong insidente ay itinuring na isang simpleng gulo dahil sa kakulangan ng malalim na ebidensya. At ang mga opisyal ay bumalik sa kanilang himpilan ng walang kabuuang pagsusuri. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, ito ay naging dahilan ng kamatayan ng isang biktimang dalaga. Mga bandang alas 5 ng hapon sa parehong araw, mga 12 oras pagkatapos ng ulat ng insidente sa parking lot, tinanggap ng Norman City Police Department ang isa pang tawag ng emergency. Isang lalaki na may pangalang Bud Buskin ang nag-ulat na nawawala ang kanyang anak na babae. Inilarawan ni Bud na kasama ng kanyang asawa, plano nilang sunduin ang kanilang anak na si Julie Buskin upang ipagdiwang ang Pasko bilang pamilya. Nagdatingan sila sa kanilang inuupahang apartment, ngunit walang sumasagot sa kanilang tawag. Nag-alala sa kaligtasan ng kanilang anak, nagpasya silang makipag-ugnayan sa mga otoridad. Pagkatapos marinig ang kwento ni Bud, naapektuhan ng mga pulisya ng isang nakakatakot na pakiramdam, sapagkat ang apartment ni Julie ay parehong lugar kung saan iniulat ang pagsalakay sa isang babaeng 12 oras lamang ang nakakalipas. Dahil dito, natural na iniugnay ng pulisya ang dalawang insidenteng ito at nagsagawa ng pagsusuri sa mag-asawang Buskin. Habang naghahanda ang mga otoridad para sa mas detalyadong pagsusuri, tinanggap nila ang isa pang tawag. Sa pagkakataong ito, isang lalaki na may pangalang Rankford ang nag-ulat
na natagpuan niya ang katawan ng isang babae habang naglalakad sa tabi ng lawa. Sa pagtugon sa impormasyon na ito, tinignan ng mga opisyal na may kinalaman sa kaso ang mag-asawang Baskin na naroroon sa himpilan ng pulisya. May pakiramdam sila na ang katawan na babae ay maaaring ang kanilang anak. Batay sa suspetsya na ito, nagpasya silang dalhin ang mag-asawang Baskin sa lugar na kilala bilang Stanley Draper Lake. Sa pagdating, nakita nila ang katawan ng isang hubad na babae na lumulutang ng pabaliktad sa ibabaw ng tubig. Inilabas ng pulisya ang katawan na walang mga palatandaan ng buhay. Magkasama ang mga kamay ng biktima na itinali sa likod niya gamit ang isang piraso ng itim na shoelace. Hubad at ang kanyang underwear ay naitaas sa kanyang mga hita. Nagpapakita ng palatandaan ng panggagahasa. Sa pamamagitan ng proseso ng pagkakilanlan na isinagawa ng mag-asawang Baskin, napatunayang ang bangkay ay ang kanilang anak na si Julie. Habang nakatingin sa walang buhay na bangkay ng kanilang anak, nabasag ang emosyon ng mag-asawang Baskin. Ang kanilang pinakamamahal na anak, ang kanilang kaligayahan, ay naging biktima ng isang walang pusong mamamatay tao bago magpasko. Galit, lungkot at sakit ang bumalot sa mga puso ng mag-asawang Baskin. Naawa ang mga investigador sa kaso ng mag-asawang Baskin habang inilunsad ang pagsisiyasat sa lugar. Umaasa na mabilis na malutas ang kaso at maibigay ang ginhawa sa mga magulang na nagdadalamhati. Sa pagsusuri sa lugar, natuklasan ng pulisya ang 2 set na mga yapak na papunta sa baybayin ng lawa. Mas malaki kaysa sa paa ni Julie. Malinaw na mga yapak ng lalaki. Kakaiba ang mga yapak na ito at agad itong kinilala ng pulisya na katugma ng Nike Air 2 running shoes. Hindi kalayuan mula sa lugar ng krimen, natagpuan ang isang pares ng pink na leggings, may mga inisyal na pangalang Julie. Maliban sa mga itong mga natuklasan, walang ibang mahalagang mga tanda ang natagpuan sa lugar. Sa hangaring makauha ang higit pang ebidensya, sa pahintulot ni Bud, isinagawa ng medical examiner ang isang autopsy kay Julie. Sa pagsusuri, natuklasan ang mga gasgas at pasa sa ilong, noo, hita at pribadong bahagi ng katawan ni Julie. Ang sanghi ng kamatayan ay isang tama ng bala sa likod ng ulo na kinumpirma ng analysis na trajectory na bala na mula sa isang .22 caliber rifle. Bukod dito, may nakuhang DNA ang lalaki mula sa pribadong parte ng katawan ni Julie. Ngunit, walang tugma ang natagpuan sa DNA database. Ipinahiwatig ito na malamang na unang beses lamang na gumawa ng krimen ang suspect. Sa pangyayaring ito, wala nang ibang pagpipilian ng pulisya kundi maghanap ng ibang mga lead. Dahil dito, habang si Bud ay nag-aayos ng mga gamit ni Julie, natuklasan niya na nawawala ang kotse ng kanyang anak. Wala ito sa lugar ng krimen o malapit sa inuupahang apartment ni Julie. Dahil dito, itinukoy ng pulisya na malamang nakinuha ng suspect ang kotse at nagsimula ang isang malawakang search sa buong syudad. Ang kotse ni Julie ay isang pulang compact sports car na may 2 pinto at gawa ng Mitsubishi noong mga nagdaang taon. Dahil sa kakaibang itsura nito, agad na natagpuan ng pulisya ang pulang sasakyan sa isang pampublikong parking lot. Sa loob ng kotse, natagpuan nila ang isang panggabing duster ng babae at similya ng lalaki. Sa pagkukumpara, ang similya sa duster ay tumugma sa sample ng similya na na-extract mula sa katawan ni Julie. Gayunpaman, hindi sapat ang ebidensyang ito para malutas ang kaso dahil wala itong tugmang DNA sa database. Sa layuning mapabilis ang proseso, sinimula ng pulisya ang pagsisiyasat sa mga kaklase at mga kaibigan ni Julie at naghanap ng mga lead. Nakatanggap sila ng isang mahalagang impormasyon mula sa isang kaklase ni Julie na nagngangalang Megan. Ayon kay Megan, kasama niya si Julie noong gabi bago ang insidente.
sapagkat may schedule si Megan na sumakay ng flight pa uwi bandang 20 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga kinabukasan. Inialok ni Julie na samahan siya patungong airport dahil sa kakulangan ng mga taxi sa oras na yun. Umalis sila ng apartment ni Julie na magkasama bandang mga alas 4:30 ng madaling araw. Mga bandang alas 5 ng madaling araw, pagkatapos ihatid si Megan sa airport, umalis si Julie sa kanyang kotse. Mga 30 minuto pagkatapos, bandang mga alas 5:30 ng madaling araw, natanggap ng pulisya ang unang tawag ng emergency na nag-uulat ng marahas na pangyayari sa parking lot ng apartment ni Julie. Sa pagsusuri ng timeline, ang 30 minutong agwat ay nagtugma sa inaasahan na pagbalik ni Julie mula sa airport patungo sa kanyang apartment. Sa gayon, may dahilan ng pulisya na maniwala na ang mga sigaw na narinig ng mga residente bandang alas 5:30 ng umaga ay malamang mula kay Julie. Ipinahihiwatig na kinidnap si Julie mga bandang alas 5:30 ng umaga sa parking lot ng kanyang apartment. Iniisip ng pulisya na malamang ay kilala ng suspect si Julie sapagkat ang tanging taong malapit sa kanya ang makakaalam ng kanyang plano na ihatid si Megan sa airport ng madaling araw. Ang kaalaman na ito ay nagbigay daan sa kriminal na maghintay sa pagbabalik ni Julie sa parking lot at saka siya atakihin. Bagamat inimbestigahan ng pulisya ang halos 200 kalalakihan na kilala ni Julie, walang ni isa sa kanila ang nagtugma sa DNA ng kriminal. Labis ang pagkadismaya ng pulisya, kaya't humingi sila ng tulong mula sa publiko. Inilabas ang malawak na impormasyon tungkol sa kaso sa iba't ibang media outlets sa pag-asang makatanggap ng mga impormasyon mula sa mga posibleng saksi. Noong ika-25 ng Enero 1997, mahigit isang buwan matapos ang insidente, isang lalaki na may pangalang David Keeler ang nakipag-unayan sa pulisya na may mahalagang impormasyon. Naalala niya na nakita niya ang pulang sports car ni Julie noong umaga ng insidente, mga bandang 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga matapos makita ang larawan ng kotse na inilabas ng pulisya. Ayon sa kwento ni David, pagkatapos ng kanyang trabaho noong gabi, siya ay nagmamaneho pa uwi nang biglang may nag-change lane ng mabilisang pula na sports car na humarang sa kanyang daraanan. Nainis siya at tinunton niya ito at nahabol niya ang kotse. Ang driver ng pula na kotse ay isang babaeng tila nag-aalala at natatakot. Sa kanyang tabi, may isang lalaki na malinaw na nagagalit. Iniisip ni David na magkaaway ang magkasintahan at desisyon niyang huwag nang makialam. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ng pulisya ang larawan ni Julie kay David na nagpapatunay na ito nga si Julie, ang babae na nakita niyang nagmamaneho ng kotse. Batay sa deskripsyon ni David, ginawa ng pulisya ang isang composite sketch ng suspect at nag-alok ng $70,000 na premyo para sa impormasyon upang mapabilis ang paglutas ng kaso. Ngunit sa kasamaang palad, ang premyo ay nanatiling nakapost ng 6 na buwan nang walang sino mang nakakatukoy sa suspect mula sa sketch. Bilang resulta, ang kaso ay unti-unti nang nanlalamig. Gayunpaman, 4 na taon na nakalipas, noong Mayo 2001, tumanggap ng tawag ang pulisya mula sa isang babae na nagsasabing kilala niya ang taong nasa sketch. Kinilala niya ito bilang si Dennis at ibinunyag na noong panahon ng pagpatay kay Julie, si Dennis ay nakatira 4 na kantong layo mula sa apartment ni Julie. Sa pamamagitan ng impormasyong ito, agad na nilapitan at inimbestigahan ng pulisya si Dennis. Gayunpaman, noong maharap si Dennis sa interrogation ng pulisya, ayaw nitong makipagtulungan. Tinanggihan niya sagutin ang anumang mga tanong at mariing tumanggis na magbigay ng kanyang DNA sample. Ang kanyang hindi pakikipag-cooperate ay nagdulot ng mas marami pang pag-aalinlangan. Ngunit
Ayon sa batas ng US, hindi maaaring kunan ng DNA sample ang isang suspect nang walang sapat na ebidensya. Sa ganitong paraan, nagpasya ang pulisya na subaybayan si Dennis ng palahim. Umaasa na makakakuha sila ng DNA sample kapag nagpabaya ito. Sa wakas, nagbunga ang kanilang pasensya. Pagkatapos sundan si Dennis ng 2 araw, nakakuha ang pulisya ng isang yosi na itinapon ni Dennis sa isang parking lot. Ang sigarilyong ito ay ipinadala sa Forensic Department para sa DNA extraction at pagkukumpara. Gayunpaman, ang mga resulta ay nakakalito. Ipinakita ng DNA analysis na ang DNA ni Dennis ay 90% nakatulad sa DNA ng kriminal. Ngunit hindi eksaktong tugma. Ipinagtataka ito ng pulisya. Iniwan sila ng tanong kung si Dennis ba ang tunay na may sala. Isang batikang eksperto sa forensikong pagsusuri ang nagpaliwanag na kung si Dennis at ang kriminal ay iisa, ang kanilang DNA ay dapat na eksaktong tugma. Kaya't hindi maaaring si Dennis ang kriminal. Gayunpaman, lubos na abnormal ang 90% pagkakatugma. Nag-alok ng solusyon ng ekspertong forensikong gamit ang genetic genealogy. Natuklasan na maaaring ang tunay na kriminal ay kamag-anak sa dugo ni Dennis dahil sa mataas na genetikong pagkakapareho. Sa gabay nito, agad na tinignan ng pulisya ang pamilya ni Dennis. Natuklasan nila na 16 na taon na ang nakalipas, namatay ang mga magulang at kapatid ni Dennis sa isang aksidente sa kotse. Iniwan na lamang ang isang nakababatang kapatid. Agad na natuklasan itong kapatid na nagngangalang Jason. Kaiba sa kanyang kapatid, si Jason ay maayos na nakipagtulungan at nagbigay ng kanyang DNA sample pagkatapos malaman ang intensyon ng pulisya. Gayunpaman, kahit malapit na tumugma ang DNA ni Jason tulad ni Dennis, ay hindi pa rin ganap na tumugma sa DNA ng kriminal. Ipinagtanong ito ng pulisya. Maaari kaya ang kriminal ay isa pang kamag-anak ng magkapatid na Dennis? Nang sundan ng lead na ito, inilaan ng pulisya ang mahabang panahon sa pagsisiyasat sa lahat ng mga kamag-anak nila Dennis. Ngunit wala sa kanilang DNA ang nagtugma sa DNA ng kriminal. Mas nalito at nadismaya pa ang pulisya. Kahit na ang teknolohiyang DNA, isang makabagong instrumento para sa paglutas ng mga kaso, ay nabigo na tukuyin ng kriminal. Anong ibang mga paraan ang kanilang magagamit para malutas ang kaso? Ang investigasyon ay nagkaroon ng isa pang pag-uurong. Hindi naging malinaw ang totoong pagkakakilanlan ng kriminal hanggang 3 taon na naman ang nakalipas. Noong Hulyo 2004, inaresto ang isang lalaki na may pangalang Anthony Sanchez para sa panggagahasa sa kanyang dating kasintahan. Habang siya ay nasa bilangguan, kinakailangan kay Anthony na magbigay ng DNA sample para sa pagtatala. Pagkaraan ng pagbibigay ng kanyang DNA information sa database, may nagtunog na alarmo. Nagpapakita ang mga resulta na ganap na pagtutugma sa pagitan ng DNA ni Anthony at ng DNA ng kriminal sa kaso ni Julie. Agad na inilunsad ng pulisya ang isang komprehensibong investigasyon kay Anthony. Ayon sa kanyang dating kasintahan, si Christine Seitz, mula 1994 hanggang 1996, sila ni Anthony kasama ng ama ni Anthony ay naninirahan sa isang tirahan sa Drake Avenue sa silangang bahagi ng Norman. 1 milya lamang ang layo mula sa apartment ni Julie. Bagamat noon ay wala na si Anthony sa bahay, ibinunyag ni Christine ang isang pambihirang hobby na inaari ni Anthony at ng kanyang ama. Nag-e-enjoy sila sa pamamaril sa mga pader sa kanilang kwarto. Kaya't malamang ay nananatili ang mga tanda ng mga bala sa pader ng kwarto. Sa tulong ng impormasyong ito,
Nakakuha ng search warrant ang pulisya at naghanda para sa masusing pag-search sa bahay kung saan nanirahan si Anthony at ang kanyang ama. Bukod dito, binuksan nila ang mga pader at sa wakas ay natagpuan ng isang bala na nakabaon sa isang kahoy. Pinagtibay nito ang pagpatay kay Julie. Isang .22 caliber ito at ang baril na nagpaputok ng bala ay tugma sa gamit upang patayin si Julie. Kapag inihambing sa naunang ebidensya ng DNA, mayroon ang pulisya ng sapat na dahilan na maniwala na si Anthony ang pumatay kay Julie. Hinggil sa naunang nabanggit na si Dennis at ang kanyang mga kamag-anak, bakit parehong malapit ang DNA nila kay Anthony? Ayon sa forensikong kasagutan, malamang na ang kanilang mga ninuno ay may kapwa-dugo na relasyon. Noong June 6, 2006, opisyal nang iniharap ang kaso sa Eastern District Federal Court of Oklahoma. Gayunpaman, matibay na tumangging mag-ako ng sala si Anthony sa korte. Inangkin niya na ang kanyang ama na pumanaw na ilang taon na ang nakakalipas ang tunay na pumatay kay Julie. Ang pagtatangkang ilipat ang sisi sa yumaong ama ay lalo pang nagpabigat sa kanyang parusa. Lahat ng ebidensya ay nagpapatunay na ang kriminal ay guilty. Ang tanging tanong para sa jury at judge ay ang parusa. Kung dapat bang hatulan si Anthony ng kamatayan o habang buhay na pagkakabilanggo. Ang asal ng isang akusado patungkol sa pag-amin ng kanyang kasalanan ay may mahalagang papel. Sa kasong ito, pagkatapos gumawa ng mga karumal-dumal na krimen, hindi nagpakita ng pagsisisi si Anthony at inakusahan pa ang kanyang ama. Pinaniniwalaan ng mga miyembro ng jury na wala ng pag-asa para sa kanya. Bilang resulta, sila'y nagkaroon ng iisang desisyon na si Anthony Sanchez ay nahatulan ng pagpatay at panggagahasa at ito ay isinailalim sa parusang kamatayan. Sa wakas, pagkatapos ng 8 taon na pagpapahirap sa pulisya, ang matagal nang hindi nare-resolbang kaso ay natapos. Ang mag-asawang Buskin na pinamamayani ng kalungkutan ay nakatanggap ng matagal nang hinihintay na katarungan.